Walang puwang ang basura sa pamamahay na ito, lalo na kung galing sa isang katulong. Ang boses ni Doña Celestina ay tila talim ng kulasisi na humiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa gitna ng malawak na kusinang gawa sa purong marmol, nakatayo si Thea, hawak ang isang maliit na platong plastik. Sa ibabaw nito ay isang pirasong cupcake na binili niya mula sa kanto, ang tanging nakayanan ng kanyang natitirang barya para sa ika-6 na kaarawan ni Amelie. Ang amoy ng murang margarine at vanilya mula sa cupcake ay pilit na nakikipaglaban sa masangsang at mamahaling pabango ni Doña Celestina. Para kay Thea, ang maliit na tinapay na yon ay sumisimbolo sa 3 araw niyang pagtitiis sa gutom. Tinitipid ang bawat sentimo para lamang makitang nangumiti ang bata. Pero ma'am, birthday po ni Amelie. Ang bulong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at hiya. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Kahit na ang aircon sa mansyon ay sapat na para magpalamig ng isang bangkay. Birthday? Isang batang walang malinaw na pinagmulan ay hindi nararapat na magdiwang. Singit ni Victoria, nakakapasok lang sa kusina, suot ang kanyang sutlang pantulog na mas mahal pa sa 3 buwang sahod ni Thea. Ngumiti siya ng may pangungutya habang nakatingin sa cupcake. Look at that, Thea. Napakababaw. You're teaching her to be cheap, just like you. Sa isang iglap, itinaas ni Doña Celestina ang kanyang kamay. Hindi para saktan si Thea, kundi para sa isang mas masakit na gawi. Gamit ang kanyang daliring punong-puno ng diamante, itinabig niya ang platong hawak ni Thea. Walang ingay ng pagbasag, tanging ang marahang pagdaos-dos ng cupcake sa sahig na gawa sa Italianong bato. Ang makulay na icing na pinaghirapan ni Thea na ayusin ay naging isang madungis na mantsa sa ilalim ng gintong tsinelas ng matandang babae. Dinurog ni Doña Celestina ang tinapay gamit ang kanyang sakong, dahan-dahan, hanggang sa maging masa na lamang ito ng dumi. Sa pintuan, nakatayo ang maliit na si Amelie. Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-asa kanina habang hinihintay ang kanyang nani Thea, ay biglang nawala ng ningning. Walang luhang pumatak, tanging ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat ang nagkanulo sa kanyang nararamdaman. Ang bata ay tila isang anino na nais na lamang maglaho sa pader. Ang lamig ay gumapang mula sa talampakan ni Thea hanggang sa kanyang dibdib. Ang hiya, ang nakamamatay na hiya, ay tila sumasakal sa kanya. Hindi ito dahil siya ay mahirap, kundi dahil ang kanyang pag-ibig ay naging isang katatawanan sa harap ng mga taong ang puso ay gawa sa pera. Amelie, go back to your room. At ikaw, Thea, linisin mo yan. I don't want to see a single crumb of that filth when I come back. Utos ni Doña Celestina bago tumalikod. Sa gitna ng tensyon, isang anino ang humarang sa liwanag ng pasilyo. Si Alexandre. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay tila isang estatwang walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa durog na cake. Pagkatapos ay kay Amelie, at huli ay kay Thea. Tumingin si Thea kay Alexandre, naghahanap ng kahit katiting na katarungan, kahit isang salita man lang para ipagtanggol ang sarili niyang kadugo. Sir, tulungan niyo kami, ang sigaw ng kanyang isipan. Ngunit ang katahimikan ni Alexandre ay mas masakit pa sa bawat salitang binitiwan ng mga babae sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa malayo, inayos ang kanyang mamahaling relo, at dumaan sa gilid ni Thea na tila ba ang babaeng nakaluhod sa sahig, at ang batang umiiyak sa sulok ay mga kasangkapan lamang na nawalan na ng halaga. Ang bawat yabag ng sapatos ni Alexandre ay tila pako na itinatarak sa puso ni Thea. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay nila rito? Isang mantsa sa sahig na kailangang burahin? Habang pinupulot ni Thea ang nadurog na tinapay gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Amelie. Ang bata ang siyang nagpapatahan sa kanya, sa halip na ang kabaligtaran. Sa sandaling iyon,
Ang awa sa kanyang puso ay napalitan ng isang mapait na paninindigan. Hinding-hindi niya hahayaang maging ganito ang kinabukasan ni Amelie. Kahit na kailangan niyang ubusin ang kanyang huling patak ng dangal upang labanan ng mga dambuhalang ito, ang amoy ng matapang na klorina ay humahapdi sa mga mata ni Thea habang nakaluhod siya sa malamig na sahig. Kinuskus niya ang bawat sulok ng marmol, pilit na binubura ang huling bakas ng icing at tinapay na dinurog ni Doña Celestina. Ang bawat kaskas ng basahan ay tila pagsisikap na burahin din ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa loob ng mansyong ito, ang kalinisan ay mas mahalaga kaysa sa katarungan at ang bango ng pera ay ginagamit upang takpan ang amoy ng kabulukan ng kanilang pagkatao. Dalian mo riyan, Thea. Marami pang labada sa likod. You're not paid to cry over spilled cake. Ang boses ni Victoria ay nanggagaling sa itaas. Nakatayo siya sa hagdanang gawa, sa inukit na kahoy. Pinapanood ang bawat galaw ni Thea na parang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi sumagot si Thea. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay namumula na dahil sa tapang ng kemikal na gamit niya. Sa mundong ito ng mga Del Rosario, ang pananahimik ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang baluti. Alam ni Thea na ang bawat salitang bibitiwan niya ay gagamitin laban sa kanya. Nang matapos ang gawaing bahay, dahan-dahang pumasok si Thea sa maliit at madilim na silid ni Amelie sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay malayo sa karangyaan ng ibang bahagi ng mansyon. Ito ay amoy luma at tila kinalimutan na ng panahon. Nakita niya ang bata na nakabaluktot sa gilid ng kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Amelie, anak, halika rito. Malambing na tawag ni Thea. Inihanda niya ang maligamgam na tubig upang linisin ang bata. Habang dahan-dahang inaalis ni Thea ang suot ni Amelie upang paliguan, bigla siyang napatigil. Parang saglit na nawala ang kanyang paghinga nang mapansin niya ang mga bakas sa maputing balat ng bata. Sa braso at likod ni Amelie ay may mga kupas na marka, mga pasa na hindi karaniwang nakukuha sa simpleng paglalaro. Naging mabigat ang kanyang dibdib. Maingat niyang hinaplos ang balikat ng bata at sa sandaling iyon, ramdam niya na may isang bagay na hindi tama. Isang tahimik na pahiwatig na may pinagdaraanan ng bata na matagal nang nakatago. Sino ang gumawa nito sa iyo, Amelie? Ang boses ni Thea ay gumaralgal, puno ng nag-aapoy na galit na hinaluan ng matinding awa. Yumuko lang ang bata. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na humahawak sa laylayan ng damit ni Thea. Sabi po ni Tita Victoria, kapag nagsumbong ako, kukunin ako ng mga pulis dahil wala raw po akong totoong magulang. I'm just a mistake, Nani Thea. Ang sakit ay humiwa sa puso ni Thea. Mas matalim pa sa anumang insulto ni Doña Celestina. Ang isang batang 6 na taong gulang ay nilalason ng isipan ng ganitong uri ng kasinungalingan. Niyakap niya ng mahigpit si Amelie. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ng bata habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol. Sa sandaling iyon, hindi na siya basta protektadong katulong. Siya na ang naging tanging pader na nakatayo sa pagitan ni Amelie at ng mga halimaw na ito. Gabi na nang utusan si Thea na magligpit sa lumang library ng yumaong panganay na Del Rosario, si Gabriel. Ang silid ay puno ng alikabok at amoy ng mga lumang pahina ng libro. Habang nagpupunas ng isang antigong mesa, may isang luma at kupas na sobreng nahulog mula sa likod ng isang kwadro. Walang pangalan ng sobre, tanging isang selyo ng ospital mula sa probinsya ang naroon. Sa loob, may isang liham na sulat kamay at isang litrato ng isang babaeng may ngiting tila, katulad ng kay Amelie. Binasa ni Thea ang unang linya ng liham at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang liham ay hindi tungkol sa pagkupkop sa isang ulila. Ito ay isang pag-amin. Isang katotohanang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Del Rosario. Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Thea at doon nakatayo si Alexandre.
Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may bakas ng gulat nang makita ang sobre sa kamay ni Thea. "What are you doing with my brother's things, Thea?" Ang boses ni Alexandre ay mababa, puno ng banta. Itinago ni Thea ang liham sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. "Naglilinis lang po ako, sir." Lumapit si Alexandre. Ang bawat hakbang niya ay tila sumisira sa katahimikan ng silid. Huminto siya sa harap ni Thea, sapat na para maamoy niya ang bango ng mamahaling sigarilyo at ang kakaibang lungkot na laging dala ng lalaki. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Thea, tila sinusubukang basahin ang sikretong itinatago nito. "Give me whatever you found," utos niya. Ang kanyang kamay ay nakalahad. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Thea. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan na hindi niya alam na taglay niya. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay maaari mong mabili o makuha sa utos, Sir Alexandre. May mga bagay na kailangang panagutan. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng bumabalot sa silid. Sa labas, ang kulog ay gumulong sa kalangitan. Hudyat ng paparating na unos na babago sa lahat. Ang gabi ay puno ng halakhak ng mga matataas na tao, mga boses na singtinis ng mga basong kristal na nagtatamaan. Suot ang kanyang unipormeng puti na may mantsa ng pagod. Nakatayo si Thea sa isang madilim na sulok ng malawak na dining hall. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis, ay mahigpit na nakahawak sa tray ng mga mamahaling alak. Ang amoy ng litson at mga imported na keso ay sumasakal sa kanya, lalo na't alam niyang sa kusina, ang tanging hapunan ni Amelie ay ang lamig na kanin at tirang ulam mula kahapon. "Thea, dagdagan mo ang alak ni Senator. Huwag kang tatayo riyan na parang estatwa." Ang bulyaw ni Victoria sa mahinang boses, sapat na para marinig ni Thea ngunit hindi ng mga bisita. Ang ngiti ni Victoria sa mga panauhin ay tila anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Habang naglalakad sa pagitan ng mga lamesang puno ng ginto at pilak, nakita ni Thea si Amelie sa labas ng glass door, nakasilip sa karangyaan na kailanman ay hindi siya naging bahagi. Ang bata ay suot ang isang lumang pantulog, ang kanyang maliit na ilong ay nakadiin sa malamig na salamin. Doon, sa gitna ng tawanan, nakita ni Thea kung paano tignan ni Doña Celestina ang bata. Isang tingin na puno ng pandidiri, na tila ba ang presensya ni Amelie ay isang mantsa sa kanilang malinis na dangal. "Umalis ka riyan, bata. Nakakahiya sa mga bisita." Ang parinig ng isang katulong na sunod-sunuran kay Victoria habang itinataboy si Amelie palayo sa glass door. Ang puso ni Thea ay kumurot. Ang awa-awa ay unti-unting nagiging isang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pagkatapos magsilbi, dahan-dahan siyang lumabas at pinuntahan si Amelie sa likod ng hardin kung saan ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan. "Nani Thea, bakit po sila masaya pero ako bawal pumasok?" tanong ni Amelie. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na instrumentong malapit ng masira. "Kasalanan ko po ba kung bakit wala si Papa?" Niyakap ni Thea ang bata ng mahigpit. Ang bango ng buhok ni Amelie, na amoy shampoo ng sanggol, ay ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kaplastikan sa loob ng mansyon. "Hindi anak, wala kang kasalanan. Ang mundo ay sadyang malupit sa mga pusong busilak. Pero tandaan mo, hinding-hindi kita iiwan." Dinala ni Thea si Amelie sa nursery at sinimulang kantahan ng isang lumang oyayi. Isang kanta tungkol sa mga bituin na nagbabantay sa mga batang api. Ito ang kantang narinig niyang binabanggit sa liham na natagpuan niya. Ang kantang paborito ng yumaong si Gabriel. Sa labas ng pinto, sa kadiliman ng pasilyo, nakatayo si Alexandre. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob, ngunit hindi niya ito ituloy ang pagbukas. Ang boses ni Thea ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan.
Ang oyayi na iyon, ang himig na iyon ay ang huling kantang narinig niyang kinanta ng kanyang kuya bago ito pumanaw. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa mga buto ni Alexandre. Ang bawat nota na lumalabas sa bibig ni Thea ay tila isang katanungan na hindi niya kayang sagutin. Bakit alam ng isang hamak na katulong ang kanta ng kanyang pamilya? At bakit ang batang itinuturing nilang vessel ng kahihiyan ay tila doon lamang nakakatagpo ng kapayapaan? Biglang huminto si Thea sa pag-awit nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Halos magkabungguan sila ni Alexandre sa pintuan. Ang init ng katawan ni Alexandre ay sumalubong sa malamig na balat ni Thea. Saan mo natutunan ang kantang yan? Ang tanong ni Alexandre. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng sakit at pagkalito. Tumingin si Thea sa kanya. Hindi bilang isang katulong na natatakot, kundi bilang isang babaeng may hawak na katotohanang kayang sumira sa lahat ng pader ng mansyong ito. Sa mga taong may tunay na pagmamahal, Sir Alexandre, isang bagay na tila matagal nang nawala sa tahanang ito. Ang mga mata ni Alexandre ay naningkit, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa baba. Ang boses ni Victoria, puno ng pekeng sindak. Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Ang bawat yabag ng mga paa sa pasilyo ay tila pintig ng pusong nagmamadali. Sa loob ng maliit na silid ng mga katulong, nakatayo si Thea habang hinalughog ng mga gwardiya ang kanyang kakarampot na gamit. Ang kanyang lumang maleta na gawa sa kupas na tela ay walang awang ibinuhos sa sahig. Ang amoy ng sabon at pagod ay humalo sa alikabok na lumipad sa hangin. Wala rito, ma'am. Ang ulat ng isa sa mga tauhan. Ngumisi si Victoria, isang ngising tila sa isang manunila na alam na ang kanyang huli ay hindi na makakatakas. Tignan niyo sa balde ng sabon, doon sa labahan. At doon, sa ilalim ng mapuputing bula ng panlaba, kumislap ang isang bagay na hindi nararapat naroon. Isang kwintas na ginto, pinalalamutian ng mga diamanteng, tila nanunukso sa kahirapan ni Thea. Iniahon ito ni Victoria. Ang tubig na may sabon ay dahan-dahang pumatak mula sa mamahaling alahas patungo sa sahig. Magnanakaw. Ang bulong ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng tamis na may lason. Dinala si Thea sa opisina ni Doña Celestina. Ang silid ay amoy lumang katad at mamahaling tabako. Sa ibabaw ng mesa ay nakalagay ang isang puting tseke at isang dokumentong tila naghihintay ng biktima. Thea, alam nating pareho na hindi sapat ang sahod mo para bayaran ang operasyon ng nanay mo sa probinsya. Panimula ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang kadenang nakapulupot sa leeg ni Thea. Isang tawag ko lang sa ospital at ititigil nila ang paggamot sa kanya. Isang tawag ko lang sa pulis at mabubulok ka sa kulungan. Naramdaman ni Thea ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang utang na loob, ang konseptong dapat ay nagbubuklod sa mga tao ay ginagamit ngayon bilang isang patalim sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa rin mula sa pagkakababad sa tubig na may sabon. Isang matinding kaibahan sa makinis at maputing papel na nasa harap niya. Ano po ang gusto niyo? Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na abo. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na mananatili kang tahimik tungkol sa anumang narinig o nakita mo sa bahay na ito. At bilang kapalit, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. Sabi ng matanda habang inuusog ang tseke. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa gitna ng madilim na mesa. Isang tuksong mahirap tanggihan para sa isang taong ang tanging kayamanan ay dangal. Tumingin si Thea sa tseke. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina na nahihirapan sa paghinga at ang mukha ni Amelie na tanging siya lang ang inaasahan. Ang kanyang pagkatao ay tila hinahati sa dalawa. Ang kanyang prinsipyo at ang kanyang tungkulin bilang anak
at tagapangalaga. Lumabas si Thea mula sa opisina na tila isang aninong nawala ng kaluluwa. Hawak niya ang panulat na tila ba ito ay gawa sa mabigat na bakal. Ngunit bago siya makabalik sa kanyang silid, narinig niya ang mahinang usapan sa loob ng kwarto ni Victoria. Ayos na ang lahat, Mommy. Ang boses ni Victoria ay puno ng katuwaan. Nakausap ko na ang administrator ng St. Jude Orphanage sa Mindanao. Bukas na bukas, pagkaalis ni Alexandre papuntang Singapore, kukunin na nila ang bata. Walang makakaalam. Sasabihin na lang natin na kinuha siya ng malalayong kamag-anak. Napatigil si Thea sa paghinga. Ang kanyang mga kamay ay kusang nagtikom. Ang balak nilang gawin kay Amelie ay mas masahol pa sa pagnanakaw ng alahas. Balak nilang itapon ang isang buhay na parang basurang nakakasira sa kanilang magandang tanawin. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang silid ni Alexandre. Alam niyang ang lalaking yon ang tanging may kapangyarihang pumigil sa kanila. Ngunit sapat ba ang tiwala nito sa isang katulong na pilit nilang ginagawang magnanakaw? Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Tila ba ang mansyon mismo ay nanginginig sa bigat ng mga lihim na itinatago nito. Dahan-dahang pumasok si Thea. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi marinig sa makapal na alpombra. Hawak niya ang tseke at ang kasunduang ibinigay ni Doña Celestina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Alam niyang sa sandaling magsalita siya, wala nang balikan ang lahat. Sir Alexandre, ang bulong ni Thea. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na tibay na hindi inaasahan. Lumingon si Alexandre, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Tumingin siya sa baso ng alak na hawak niya bago itinuon ng pansin sa babaeng nasa harap niya. Hindi ba tapos na ang usapan niyo ni Mommy? Bakit narito ka pa? Inilapag ni Thea ang tseke sa mesa. Ang puting papel ay tila isang insulto sa gitna ng karangyaan ng silid. Hindi po mababayaran ng perang ito ang buhay ng isang bata, sir. Alam ko po ang balak nila, Victoria. Bukas, ilalayo nila si Amelie. Itatapon nila ang batang walang malay sa isang lugar na hindi nyo na siya matatagpuan. Napatigil si Alexandre. Ang lamig ng kanyang baso ay tila lumipat sa kanyang buong katawan. What are you talking about? Victoria said they found a good school for her. School? Sir, aminin na natin ang totoo. Hindi niyo siya tinuring na pamilya simula nang mawala ang Kuya Gabriel niyo. Ang tingin niyo sa kanya ay isang pagkakamali, isang mantsa sa dangal niyo. Ang bawat salita ni Thea ay tila isang sampal sa mukha ni Alexandre. Pero ang batang yon, siya lang ang natitirang bahagi ng kuya niyo na buhay at hinahayaan niyo silang saktan siya. Tumayo si Alexandre. Ang kanyang taas ay tila lalong nagpaliit sa espasyo ng silid. Lumapit siya kay Thea. Ang amoy ng alak ay mas lalong tumapang. You don't know anything, Thea. You don't know the shame my brother brought to this house. You don't know the pain of keeping a secret that could destroy everything we built. Ang alam ko lang po, sir, ay ang nararamdaman ng isang batang gabi-gabing umiiyak dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwenta. Ang alam ko lang ay ang mga pasa sa braso niya na gawa ng kapatid niyo. Diretsyong sagot ni Thea. Hindi niya iniwas ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang katayuan sa buhay ay naglaho. Tanging dalawang kaluluwang naghahanap ng katarungan ang natira. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Alexandre. Tumingin siya sa isang laro ng anino sa pader. Gabriel. He was always the dreamer. The song you sang, he used to sing that to me when we were kids. He died protecting the mother of that child. At ako, I spent years protecting a name that doesn't even feel like home anymore. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Thea at ang pintig ng orasan sa dingding. Sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang sugat sa likod ng matitigas na mata ni Alexandre. Ang lalaking ito ay hindi malupit. Siya ay takot.
Takot na harapin ang katotohanang ang kanyang pamilya ay gawa sa marupok na salamin. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na bumasag nang bumukas ang pinto ng marahas. Isang katulong ang humahangos. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Sir, si Amelie po, ayaw niyang magising. Ang taas po ng lagnat niya at tila hindi siya makahinga. Bago pa makakilos si Alexandre, nauna nang tumakbo si Thea patungo sa silid ni Amelie. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Nang makarating sila sa silid, nakita nila si Victoria na nakatayo sa tabi ng kama, hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi inis. I told her to stop crying and sleep. Ang arte ng batang ito, nagpapapansin lang dahil alam niyang aalis siya bukas. Lumapit si Thea at hinawakan ng noo ni Amelie. Tila ito baga na nagbabaga. Ang mga labi ng bata ay nagsisimula ng mangitim. Lumingon si Thea kay Alexander na kakapasok lang, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sir, kapag hindi natin siya dinala sa ospital ngayon, wala na kayong abot na Amelie bukas. Hahayaan niyo pa rin ba sila? Tumingin si Alexandre kay Victoria, pagkatapos ay sa bata, at huli ay kay Thea. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagtikom. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng bumuhos. Ang ulan ay humahampas sa bintana na tila mga kamay na humihingi ng saklolo. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na tumititik sa puso ni Thea habang pinapanood ang hirap na paghinga ni Amelie. Ang mga labi ng bata ay wala ng kulay at ang kanyang katawan ay tila isang uling na nagbabaga sa lagnat. Sa gilid, nakatayo pa rin si Victoria, hawak ang kanyang designer phone, tila mas inaalala ang kanyang nasirang manicure kaysa sa buhay na nasa harap niya. Thea, I said wait for the family doctor. Darating siya bukas ng umaga. Don't make a scene. Ang boses ni Victoria ay puno ng pagkairita. And you, Alexandre, don't tell me, naniniwala ka sa drama ng katulong na ito? Tumingin si Thea kay Alexandre. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang takot na suwayin ng utos ng kanyang ina, si Doña Celestina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang isang pait na hindi niya kailanman naramdaman. Ang karangyaan ng mga Del Rosario ay isang gintong hawla na pumatay sa kanilang pakiramdam. Hindi na ako maghihintay. Ang boses ni Thea ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa silid. Wala nang tanong-tanong, binuhat ni Thea si Amelie. Binalot niya ang bata sa isang manipis na kumot, ang tanging proteksyon nito laban sa bangis ng gabi. Hindi siya dumaan sa harapang pinto. Tumakbo siya patungo sa likurang bahagi ng mansyon, direkta sa gitna ng unos. Ang malamig na ulan ay agad na humampas sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balikat. Ang amoy ng basang lupa at ang dulas ng damo sa ilalim ng kanyang mga tsinelas ay hindi niya inintindi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ni Amelie sa kanyang mga bisig at ang mahinang tibok ng puso nito na dumidikit sa kanyang dibdib. Kaya mo ito, Amelie. Huwag kang bibitiw, anak. Bulong ni Thea, ang kanyang boses ay lunod sa ingay ng kulog na gumugulong sa kalangitan. Sa likuran niya, narinig niya ang pag-andar ng isang makina. Ang silaw ng mga headlight ng isang sasakyan ay tumama sa kanyang likuran. Huminto ang isang itim na SUV sa kanyang tabi. Bumaba ang salamin at lumitaw ang mukha ni Alexandre. Ang kanyang buhok ay basa na rin ng ulan. Get in, Thea. Dadalhin natin siya sa ospital. Utos ni Alexandre. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mabigat. Ang amoy ng mamahaling leather ay humalo sa amoy ng basang damit ni Thea at ang init na lumalabas sa katawan ni Amelie. Hawak ni Thea ang kamay ng bata. Pilit na ibinibigay ang sariling init. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga malalabo na alaala. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, dahil alam ni Thea na ito ang pinakamalapit, ang paligid ay puno ng amoy ng gamot, alkohol,
at ang hapis ng mga taong naghihintay ng himala. Mabilis na kinuha ng mga nurse si Amelie. Naiwan si Thea at Alexandre sa pasilyo. Ang puting ilaw ng fluorescent ay nagpatingkad sa pagod sa kanilang mga mukha. Si Thea ay nakaupo sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang basang uniforme ay dumidikit sa kanyang katawan, ngunit wala siyang pakialam. Lumapit ang isang doktor. Hawak ang isang clipboard. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa mga dokumentong dala ni Alexandre. "Kayo po ba ang ama?" tanong ng doktor kay Alexandre. Tumango si Alexandre, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ang doktor. "May kailangan po kaming itanong. Ayon sa record ng adoption na dala nyo, ang blood type ng bata ay type A. Pero sa resulta ng lab namin ngayon, she is type O negative, isang napaka-rare na blood type." Napatitig si Alexandre sa doktor. Ang kanyang mukha ay tila naging abo. "Impossible. Type A ang kuya ko. At ang nanay ni Amelie ay type A rin." "Sir, blood types don't lie." Ang boses ng doktor ay kalmado, ngunit tila isang hatol ng kamatayan sa mga kasinungalingang binuo ng pamilya Del Rosario. Kung ang bata ay type O negative, ibig sabihin, ang mga magulang niya ay dapat na may dalang recessive gene ng O. O kaya naman, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin dahil nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Alexandre. Tumingin si Alexandre kay Thea na nakatayo na pala sa kanyang likuran. Sa mga mata ni Thea, nakita ni Alexandre ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa katotohanan, ang kamalayan. Alam ni Thea, alam ng babaeng ito na ang batang ipinaglalaban niya ay hindi lamang basta isang ulila, kundi isang biktima ng isang napakalaking panlilinlang na maaaring magpabagsak sa buong angkan ng mga Del Rosario. "Sir Alexandre," bulong ni Thea, ang kanyang boses ay tila isang babala. "Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, pero ang mga tao, silang mga nasa itaas, ay bihasa sa paghabi ng mga kwento para lang mapanatili ang kanilang korona." Sa sandaling iyon, ang pintuan ng emergency room ay bumukas at lumabas ang isang nurse na may dalang balita na mas lalong magpapayanig sa kanilang mundo. "Kailangan po namin ng dugong O negative ngayon din. Ubos na ang stock sa blood bank at critical na ang lagay ng bata." Ang pahayag ng nurse na tila isang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa pasilyo. Agad na tumayo si Alexandre, ang kanyang mukha ay lalong namutla. "I'm type A. Hindi ako pwede." Tumingin siya kay Thea na tila ba ito ang huling hantungan ng kanyang pag-asa. "O positive po ako. Hindi rin po magtutugma." Ang bulong ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam niyang sa buong mansyon, tanging ang yumaong si Gabriel lamang ang may ganoong uri ng dugo. Isang lihim na tila pilit na ibinabaon ng pamilya Del Rosario sa limot. Habang naghahanap ng paraan ng mga doktor, napilitan silang bumalik muna sa mansyon upang kunin ang iba pang dokumento ni Amelie na kailangan sa pagsasalin ng dugo mula sa ibang sangay ng ospital. Ngunit pagpasok pa lang nila sa malawak na foyer, bumungad sa kanila ang isang tanawing tila, isang binalak na bitag. Nakatayo si Doña Celestina sa gitna ng sala, hawak ang kanyang tungkod na ginto. Sa tabi niya, si Victoria ay may hawak na panyo, nagpapanggap na umiiyak habang ang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang lahat ng mga katulong ay nakapila, nakayuko, at ang kapaligiran ay amoy tensyon at takot. "Mabuti at bumalik kayo?" Ang boses ng matanda ay tila yelong dumampi sa balat ni Thea. "Alexandre, habang wala kayo, may nawalang napakahalagang bagay sa kwarto ni Victoria, ang kanyang heirloom diamond ring." "Mami, hindi ito ang oras para riyan. Si Amelie ay..." Hindi natapos ni Alexandre ang kanyang sasabihin nang putulin siya ng matanda. "Ang dangal ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bata. Victoria, ituro mo kung nasaan." Utos ni Doña Celestina. Dahan-dahang lumapit si Victoria kay Thea. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang sayaw ng tagumpay.
Kinuha niya ang lumang lunchbox na plastic ni Thea, isang kupas na kulay asul na lalagyan na amoy kanin at tuyo. Ang tanging pagkaing dala ni Thea mula sa probinsya. Dito ko nakitang pumasok ang magnanakaw, maugong na sabi ni Victoria. Binuksan niya ang takip at ibinuhos ang laman sa mamahaling sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang tuyo at kaning lamig ay humalo sa alikabok, isang nakakahiyang tanawin sa gitna ng karangyaan ng silid. At doon, sa gitna ng mumo ng kanin, kumislap ang isang malaking diamante. Ang ningning nito ay tila isang sampal sa mukha ni Thea. Magnanakaw! Ang sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng sindak. Binigyan ka na namin ng matitirhan, pinakain, at ito pa ang isusukli mo? You're just a low-life, Thea. Gagamitin mo ba ang perang makukuha mo rito para ipagamot ang nanay mo o para itakas ang batang yan? Naramdaman ni Thea ang matinding hiya. Ang lahat ng mata ng kanyang mga kasamahan ay nakatitig sa kanya. Ang iba ay puno ng awa. Ang iba naman ay puno ng paghatol. Ang pakiramdam ng maliliit na butil ng kanin sa sahig ay tila mga saksi sa kanyang pagkapahiya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang uniforme. Hindi ko po kinuha yan. Ang boses ni Thea ay mahinahon, ngunit may diin. Alam niyo kung sino ang naglagay niyan diyan, Ma'am Victoria. How dare you? Mommy, tignan mo siya. Siya na ang nagnakaw. Siya pa ang may ganang sumagot. Pagmamaktol ni Victoria. Lalapit na sana ang gwardiya para pusasan si Thea nang biglang magsalita si Alexandre. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na para mapatigil ang lahat. Bitawan niyo siya, utos ni Alexandre. Alexandre, ano ba ang nangyayari sa'yo? Kitang-kita na ang ebidensya. Singhal ni Doña Celestina. Kinuha ni Alexandre ang kanyang smartphone mula sa bulsa. Ang screen nito ay nagpapakita ng isang malinaw na video mula sa isang hidden security camera na itinago niya sa loob ng isang antigong orasan sa pasilyo. Isang bagay na hindi alam ni Victoria. Sa video, malinaw na makikita si Victoria na pumasok sa kwarto ng mga katulong, binuksan ang lunchbox ni Thea, at maingat na inilagay ang singsing sa loob habang may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot. Ang mukha ni Victoria ay dahan-dahang naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa kanyang gilid. Si Doña Celestina naman ay napahawak ng mahigpit sa kanyang tungkod. Ang kanyang labi ay nagtiim. It seems the thief is not the one we thought it was. Ang boses ni Alexandre ay puno ng pait. Tumingin siya kay Thea at sa unang pagkakataon, may nakita si Thea sa kanyang mga mata. Ang paghingi ng tawad na hindi mabigkas ng mga labi. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Tumingin si Thea kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang diamanteng ito ay maaring mahalaga sa inyo, ma'am. Pero ang buhay ni Amelie ay hindi niyo kailanman mapapalitan. At kung ayaw niyo siyang iligtas, ako ang gagawa. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng mayroon ako. Bago pa makapagsalita ang sinuman, tumalikod si Thea. Hindi na niya inisip ang dumi sa sahig o ang insulto sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang ulan ay tumitila na. Ngunit ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang sa loob ng pamilya Del Rosario. Dahan-dahang ibinaba ni Alexandre ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay parang dalawang baga na naglalagablab sa galit. Tumingin siya kay Victoria, na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mamahaling panyo. Alexandre, let me explain. I was just worried about the family's safety. Ang nauutal na depensa ni Victoria. Ang kanyang boses ay mataas, halos tumitili. Isang desperadong pagtatangka na baligtarin ang sitwasyon. Safety?
O ang sarili mong interes, Victoria? Ang boses ni Alexandre ay mababa. Bawat salita ay tila isang hapit na pisina malapit ng maputol. Ginamit mo ang pangalan ng pamilyang ito para sirain ang isang taong wala namang ibang ginawa, kundi pagsilbihan tayo. Humarap si Thea kay Doña Celestina. Hindi siya yumuko. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa matanda. Ang pakiramdam ng magaspang na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Siya ay isang hamak na katulong. Oo, ngunit sa sandaling ito, siya ang may hawak ng katotohanan. Ma'am, ang sabi niyo po kanina, ang dangal ng pamilya ang pinakamahalaga. Panimula ni Thea. Ang bawat salita niya ay malinaw, tila isang kampanang tumutunog sa gitna ng gabi. Ngunit anong klaseng dangal ang mayroon kayo kung ang sarili niyong dugo at laman ay hinahayaan niyong bastusin at saktan? Kung ang isang batang walang malay ay itinuturing niyo na isang mantsa? How dare you speak to me like that? Ang bulyaw ni Doña Celestina, ang kanyang tungkod ay malakas na tumama sa sahig, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Lakas po ng loob ang tawag dito, ma'am, dahil wala na po akong balak na manahimik. Sagot ni Thea. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel. Ang dokumento tungkol sa pondong inilaan ni Gabriel para kay Amelie bago ito mamatay. Isang bagay na pilit na itinago ni Victoria sa loob ng maraming taon. Alam ko po ang tungkol sa trust fund ni Amelie. Alam ko na ang perang pilit na kinukuha ni Ma'am Victoria para sa kanyang mga sugal at luho ay pera dapat para sa kinabukasan ng bata. Ang mukha ni Victoria ay tuluyan nang nawalan ng kulay. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng nabubulok na basura sa gitna ng revelasyon ni Thea. Magnanakaw na, mandaraya pa. Ang bulong ng isang katulong sa gilid, sapat na para marinig ni Victoria. Ang hiya na pilit na ipinataw kay Thea kanina ay bumabalik na ngayon kay Victoria nang makasampung ulit. Tumingin si Thea kay Alexandre. Sir, mananatili ako rito. Hindi bilang isang katulong na pwedeng api-apihin, kundi bilang tagapangalaga ni Amelie. At sa bawat pagkakamaling gagawin niyo sa batang yon, asahan niyo na narito ako para ilantad ang lahat. Isang hamon ito. Isang deklarasyon ng digmaan sa loob ng sarili nilang teritoryo. Lumipas ang ilang araw. Nakauwi na si Amelie mula sa ospital, ngunit ang bata ay tila naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang hapon, habang naghahanda si Thea ng merienda sa kusina, narinig niya ang mahinang boses ni Victoria sa garden, malapit sa kinalalagyan ni Amelie. Dahan-dahang sumilip si Thea. Nakita niya si Victoria na nakayuko sa harap ng bata. Ang kanyang mukha ay may nakakatakot na ngiti. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong ng lason. Alam mo ba kung bakit namatay ang daddy mo, Amelie? Dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang tao sa pamilyang ito. You're just a bastard, a mistake that should have never happened. Walang nagmamahal sa'yo rito. Kahit si Nani Thea mo, pera lang ang habol niyan. Nakita ni Thea kung paano nanginig ang maliliit na kamay ni Amelie. Ang baso ng juice na hawak ng bata ay dahan-dahang dumaos-dos sa kanyang mga daliri at nahulog sa damuhan. Ang kulay pulang likido ay tila dugo na kumakalat sa lupa. Ang galit sa dibdib ni Thea ay sumabog. Hindi na niya inisip ang anumang protokol. Ngunit bago pa siya makalabas, nakita niyang tumakbo si Amelie patungo sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Amelie, sandali! Sigaw ni Thea, ngunit huli na. Ang bata ay pumasok sa silid ni Doña Celestina at isinara ang pinto. Mula sa loob, narinig ni Thea ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Isang tunog ng pagbasag ng isang napakahalagang koleksyon ng matanda. At ang kasunod ay isang matinding katahimikan. Lumingon si Victoria kay Thea. Isang mapait na tagumpay ang nakasulat sa kanyang mukha. Now, let's see who they will blame this time, Thea. Ang paborito kong florera
Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang kaskas ng tuyong dahon, puno ng hindi maipaliwanag na pait. Tumingin siya kay Amelie, na nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso. Ang kanyang maliliit na paa ay malapit na sa mga matatalas na dulo ng seramika. "Mommy, I saw it!" Tinulak niya. Sabi ko sa kanya huwag hawakan, pero sadyang matigas ang ulo ng batang ito. Mabilis na ulat ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. "She's doing this on purpose, Mommy. Gusto niyang sirain ang lahat ng mahahalaga sa'yo dahil alam niyang hindi siya tanggap dito." Naramdaman ni Thea ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Kita niya ang panginginig ng buong katawan ni Amelie. Ang bata ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, tila hinihintay na lamunin siya ng lupa. "Amelie, halika rito." Ang tawag ni Thea, ngunit bago pa siya makalapit, humarang si Victoria. "Don't touch her, Thea. Baka pati ikaw ay saktan niya. Look at her. She's a curse to this family." Ang bulyaw ni Victoria. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Alexandre. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa basag na florera pagkatapos ay sa umiiyak na si Amelie. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na bato, walang mababakas na emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. "Alexandre, tignan mo ang ginawa ng batang yan." Pagrereklamo ni Doña Celestina. ₱1,000,000 ang halaga ng florerang yan at higit pa roon ang sentimental value nito. At ngayon, basura na lang. ₱1,000,000? Ang boses ni Thea ay biglang umalingaw-ngaw, puno ng isang uri ng galit na hindi na niya kayang pigilin. "Iyan lang ba ang nakikita niyo, ma'am? Isang pirasong porselana? Hindi niyo ba nakikita ang batang ito? Dinudurog niyo ang puso niya at mas mahalaga pa sa inyo ang isang bagay na walang buhay?" "Shut up, katulong!" sigaw ni Victoria. "No, you shut up!" ganti ni Thea. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatahimik sa lahat. Humarap siya kay Alexandre. "Sir, hanggang kailan niyo hahayaang malaso ng isipan ng batang ito?" Sinabihan siya ni Victoria na siya ang pumatay sa kuya niyo. Sinabihan siya na wala siyang kwenta. Iyan ba ang dangal na ipinagmamalaki niyo? Napatitig si Alexandre kay Victoria. "Is that true?" "Of course not. She's lying." Depensa ni Victoria. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Biglang tumingala si Amelie. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Totoo po. I'm a mistake. I'm the reason why Papa is gone. Hindi niyo po ako kailangan dito." Bago pa man sila makakilos, tumakbo si Amelie patungo sa veranda. Ang bilis ng kanyang maliliit na paa ay hindi nila napaghandaan. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa pait ng sandali. Isang biglaang buhos ng ulan ang sumalubong sa bata. "Amelie, no!" sigaw ni Alexandre. Ang kanyang boses ay puno ng takot na ngayon lang narinig ng lahat. Ngunit ang bata ay mabilis na nakalusot sa pagitan ng mga rehas ng garden gate at nawala sa dilim ng malawak na lupain ng mga Del Rosario. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga dahon at ang lamig na tila nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. "Amelie!" Patuloy na sigaw ni Thea habang tumatakbo palabas. Bawat hakbang niya ay tila paghahabol sa isang buhay na unti-unti nang lumalayo. Sa loob ng silid, naiwang nakatayo si Alexandre, nakatingin sa basag na porselana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niya sa mga pirasong iyon. Wasak, walang silbi, at puno ng mga matatalas na sugat. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Victoria, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang desisyong hindi na mababago. Kapag may mangyaring masama sa batang yon, sisiguraduhin kong wala ring maiiwang buo sa pamilyang ito. Ang boses ni Alexandre ay tila isang sumpa bago siya sumunod sa ulan. Sa labas, sa gitna ng baha at madilim na gabi, si Thea ay sumisigaw.
Ang kanyang boses ay unti-unting namapaos. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin. Sa dulo ng pasilyo ng mansyon, si Victoria ay dahan-dahang ngumiti habang ang matandang si Doña Celestina ay napaupo sa kanyang kama, hawak ang kanyang dibdib na tila ba doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga nagawa. "Amelie, anak, nasaan ka?" Ang sigaw ni Thea ay nilamon ng dagundong ng kulog na yumanig sa buong kapaligiran. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, ay nabaon sa malambot at madulas na putikan. Ngunit ang bawat kirot ay tila wala kumpara sa hapdi ng kanyang puso. Sa likuran niya, ang liwanag ng isang sasakyan ay muling tumama sa kanyang likuran. Huminto ang sasakyan at bumaba si Alexandre. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng dating pagiging aristokrata. Sa pagkakataong ito, siya ay isang lalaking desperadong mahanap ang tanging alaala ng kanyang kapatid. "Thea, get in the car! Mas mabilis tayo kung sasakyan ang gagamitin natin," sigaw ni Alexandre sa gitna ng hagupit ng hangin. "Hindi, sir. Alam ko kung saan pupunta ang batang yon. Hindi siya susunod sa kalsada." Ganti ni Thea, ang kanyang buhok ay tila mga basang taling nakapulupot sa kanyang mukha. "Pumunta tayo sa lumang kapilya sa dulo ng bayan. Doon dinala ni Gabriel si Amelie bago siya nawala." Sabi ni Amelie, doon daw siya naririnig ng daddy niya. Sumakay si Thea at mabilis na pinaharurot ni Alexandre ang sasakyan. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng dalawa at ang hampas ng ulan sa bubong ng kotse. Tumingin si Alexandre sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Mga kamay na marami ng pinirmahang kontrata ng bilyon-bilyon. Ngunit hindi nagawang hawakan ng kamay ng isang batang naghahanap ng kalinga. "I'm sorry, Thea." Ang bulong ni Alexandre, sapat na para marinig sa gitna ng ingay ng bagyo. Hindi tumingin si Thea sa kanya. "Wag po sa akin, sir. Humingi kayo ng tawad sa batang tinuring niyong basura sa sarili niyong pamamahay. You had a choice, Sir Alexandre. You chose to be a Del Rosario instead of being a father." Nang makarating sila sa lumang kapilya, ang gusali ay tila isang anino sa gitna ng dilim. Ang mga bintanang gawa sa stained glass ay hindi na kumikinang. Dahan-dahan silang pumasok at ang katahimikan sa loob ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang kandilang malapit ng maubos sa paanan ng altar. At doon, sa ilalim ng malamig na ribulto, nakita nila si Amelie. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga saksak sa katahimikan ng simbahan. "Amelie." Ang boses ni Alexandre ay nanginginig. Lumapit siya, dahan-dahan, tila natatakot na baka maglaho ang bata kapag mabilis siyang kumilos. Tumingala si Amelie. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng luhang hindi na maubos. "Bakit po kayo nandito?" Sabi ni Tita Victoria. "Ako raw po ang pumatay kay Papa." Sabi niya, "Masaya raw kayo kung wala ako." Lumuhod si Alexandre sa harap ng bata, sa gitna ng maruming sahig ng kapilya. Hindi niya inalintana ang kanyang mamahaling suot. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Amelie at ibinaon ang kanyang mukha sa mga palad nito. "No, Amelie. No. Mali siya. Mali kaming lahat. Patawarin mo si Tito. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Thea ang isang uri ng pag-asa. Nakita niya ang pagguho ng pader na itinayo ni Alexandre sa paligid ng kanyang puso. Ngunit ang katahimikan ng kapilya ay muling binalot ng tunog ng pagdating ng isa pang sasakyan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa matigas na balat ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Si Doña Celestina, kasama ang kanyang mga abogado at si Victoria ay nakatayo sa pintuan.
Ang kanilang mga anino ay mahaba at tila mga galamay na handang bawiin ang kanilang kontrol. Alexandre, enough of this drama. Dalhin na ang bata sa sasakyan. Bukas na bukas, aalis siya patungong Mindanao. Tapos na ang usapan, ang boses ni Doña Celestina ay tila isang hatol na walang apela. Tumingin si Alexandre sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Amelie na lalong sumiksik sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang mapait na paninindigan. Hindi siya aalis, Mommy. Ang boses ni Alexandre ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. At kung pipilitin niyo siya, kailangan niyo ring paalisin ako. Dahil simula ngayon, Amelie is legally my daughter. At kahit sino, kahit kayo, ay walang karapatang saktan siya. Tumayo si Alexandre. Karga si Amelie na mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Thea at inilahad ang kanyang kamay. Thea, let's go. We're leaving that house. Hindi na tayo babalik sa mansyong punong-puno ng kasinungalingan. Ang mukha ni Victoria ay naging kulay ube sa galit, habang si Doña Celestina ay tila nawala ng lakas at napahawak sa pintuan ng kapilya. Ang kanilang kapangyarihan ay tila gumuho sa harap ng isang simpleng pagpili. Sir, sigurado na po ba kayo rito? Ang tanong ni Thea habang inaayos ang kumot ni Amelie na himbing sa pagtulog sa isang maliit na sopa. Nakatayo si Alexandre sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim sa ilalim, ngunit ang kanyang balikat ay hindi na kasing bigat ng dati. Hindi na ako babalik sa pagiging sunod-sunuran, Thea. Mas nakakahinga ako rito kaysa sa loob ng mansyong iyon na amoy ng mga bulok na sikreto. Ngunit alam ni Thea na hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya Del Rosario ay hindi basta-basta susuko, lalo na si Doña Celestina na mas mahalaga ang pangalan kaysa sa konsensya. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa kanila. Nagpatawag ng isang biglaang press conference si Doña Celestina sa pangunahing bulwagan ng kanilang kumpanya. Ang balita? Ang pagkawala ng tagapagmana ng Del Rosario Estate dahil sa pagdukot ng isang katulong. Gagamitin nila ang media para baligtarin ang lahat, Thea. Ang boses ni Alexandre ay tila isang babala. Gusto nilang palabasin na ikaw ang masama at ako ay biktima lang ng pagmamanipula mo. Hindi po ako papayag, sir, ang sagot ni Thea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang folder. Ang mga ebidensyang matagal na niyang iniipon. Tapos na ang panahon ng pananahimik ko. Kung kailangang sunugin ang kanilang pangalan para iligtas si Amelie, gagawin ko. Sa loob ng malawak at marangyang boardroom ng Del Rosario Building, ang mga kamera ay nakatutok kay Doña Celestina at Victoria. Suot ang kanilang pinakamamahaling hiyas at itim na damit na tila nagluluksa. Sinimulan ni Victoria ang kanyang drama. Ang aming pamilya ay biktima ng isang mapanlinlang na babae. Si Thea Navarro. Ginamit niya ang aming pagkalinga para nakawin ang puso ng aking kapatid at itakas ang aming mahal na Amelie. Ang boses ni Victoria ay gumaralgal, punong-puno ng peking luha. Ngunit bago pa man makapagtanong ang mga reporter, bumukas ang malaking pinto sa dulo ng silid. Isang mabigat na tunog ng pagbukas ang umalingaw-ngaw na tila isang hudyat ng pagdating ng katotohanan. Pumasok si Alexander, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, hawak ang kamay ni Amelie. Sa likod nila, nakatayo si Thea. Ang kanyang mukha ay tila isang statwang gawa sa bakal, matigas, matapang, at walang bakas ng takot. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumama sa kanila. Ang gulat sa mukha ni Doña Celestina ay hindi maikakaila. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay tila isang estranghero. Hindi po dinukot si Amelie. Ang boses ni Alexandre ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Umalis kami dahil ang bahay na dapat ay kanlungan ng batang ito ay naging impyerno sa kamay ng sarili kong pamilya. Alexandre!
Manahimik ka! Ang sigaw ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Ngunit humakbang pasulong si Thea. Inilabas niya ang mga dokumento mula sa kanyang folder at isa-isang inilatag sa harap ng mga reporter. Ito po ang record ng medikal ni Amelie. Dito makikita ang mga pasa at sugat na natamo niya sa loob ng mansyon. At ito naman po ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Amelie ay tunay na Del Rosario. Isang katotohanang pilit na itinago ni Ma'am Victoria upang makuha ang trust fund ng bata para sa kanyang mga personal na utang sa sugal. Ang bulungan sa loob ng silid ay tila isang lumalakas na alon. Ang mga lens ng kamera ay lumipat mula kay Alexandre patungo kay Victoria na ngayon ay tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga dokumento at sa galit na mukha ng kanyang ina. Hindi totoo yan. Sinungaling ang babaeng yan. Ang huling sigaw ni Victoria, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Alexandre kay Thea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng pasasalamat at paghanga. Sa sandaling iyon, ang ginto at pilak ng pamilya Del Rosario ay nawalan ng ningning sa harap ng katapangan ng isang babaeng walang ibang yaman kundi ang kanyang puso. Ngunit habang ang lahat ay nakatuon sa iskandalo, isang tao ang dahan-dahang lumabas ng silid. Isang tao na may dalang planong mas malupit kaysa sa lahat. Victoria Del Rosario, you are under arrest for child abuse and falsification of public documents. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na nagmula sa langit. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang pumulupot sa mga mapuputing pulso ni Victoria. Mga pulsong dati ay pinalalamutian lamang ng mga ginto at diamante. Ang kanyang mukha, na laging puno ng mapait na ngiti, ay ngayon ay parang isang maskarang gawa sa putik na unti-unting natutunaw. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ang tili ni Victoria, ang kanyang boses ay mataas at puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Doña Celestina, naghahanap ng kaligtasan. Mami, gawin mo ang lahat. Bayaran mo sila. Papaalisin mo ang mga taong ito. Ngunit si Doña Celestina ay hindi na makapagsalita. Ang matanda ay nakatayo lang doon, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga reporter na hindi tumitigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang kahihiyan. Ang dangal na pilit niyang iningatan sa loob ng ilang dekada ay naging isang madungis na basahan sa harap ng buong bansa. Sa isang iglap, ang katawan ng matanda ay tila nawalan ng buto. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Mami! Ang sigaw ni Alexandre habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang mga gwardiya ng kumpanya. Ang kaguluhan ay naging isang masalimuot na eksena ng pagbagsak ng isang imperyo. Habang hinihila si Victoria palabas, ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nadulas sa makintab na sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang nakatingin kay Thea. Hinding-hindi kita mapapatawad. Katulong, sinira mo ang buhay ko. Ang huling sigaw ni Victoria bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Naiwan si Thea sa gitna ng silid, yakap si Amelie. Ang bata ay nakabaon ng mukha sa kanyang balikat, tila ayaw makita ang bagsik ng katotohanan. Naramdaman ni Thea ang bigat ng mga mata ng mga tao sa kanya, ngunit hindi na siya nakaramdam ng hiya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang gaan. Bumalik sila sa mansyon sa huling pagkakataon upang kunin ang kanilang mga gamit. Ang bahay na dati ay tila isang palasyo ay ngayon ay mukhang isang malaking libingan. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay tila amoy ng patay.
at ang bawat sulok ay puno ng mga anino ng nakaraan. Pumasok si Thea sa kanyang maliit na silid. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta, ang maletang bitbit niya nang una siyang dumating dito bilang isang dukhang naghahanap ng pag-asa. Ngayon, aalis siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sariling lakas. Nakatayo si Alexandre sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Dinala na si Mommy sa ospital. Sabi ng doktor na stroke siya dahil sa tindi ng stress. Ang kumpanya kinuha na ng mga creditors dahil sa mga utang na itinago ni Victoria. Sir, hindi po pera ang magpapagaling sa inyo. Ang mahinahong sagot ni Thea. Lumapit siya kay Alexandre at hinawakan ang kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa malamig na mundo ng lalaki. Ang kailangan nyo ay ang kapatawarang hindi nyo maibigay sa sarili nyo. Tumingin si Alexandre sa paligid ng mansyon. Lahat ng ito, ang akala ko ito ang mahalaga. Pero sa dulo, ang tanging naiwan sa akin ay ang batang hindi ko man lang nagawang protektahan. Nagawa niyo po, sir. Sa huli, pinili niyo si Amelie. At iyon ang pinakamahalagang desisyon na ginawa niyo, sabi ni Thea. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pinto ng mansyon, hindi na lumingon si Thea. Ang bawat hakbang niya, palayo sa ginto at pilak, ay tila pagyakap sa isang bagong simula. Sa labas, ang hangin ay sariwa, amoy ng ulan, at bagong silang na pag-asa. Ang toring garing ay gumuhuna, at sa ilalim ng mga guho nito, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula ng sumibol. Wala ng mga katulong na nakapila para magsilbi. Wala ng mga pilak na kubyertos na kailangang pakintabin. Si Thea, suot ang isang simpleng duster na may disenyo ng mga bulaklak, ay abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Ang kanyang mga kamay ay amoy bawang at luya. Isang amoy na para sa kanya ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango ni Victoria. Nani Thea, look at the shells I found. Ang dami po, oh. Ang masayang sigaw ni Amelie habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay ibang-iba na ngayon. Ang kanyang balat ay bahagyang umitim dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay hindi na tila mga aninong nagtatago sa dilim. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong na shorts at ang kanyang malutong na tawa ay mas malakas pa sa ingay ng mga ibon sa paligid. Ang ganda naman niyan, Amelie. Sige, ilagay mo muna sa lamesa at kakain na tayo. Ang malambing na sagot ni Thea. Lumabas si Alexandre mula sa loob ng bahay. Bitbit ang isang sirang silya na pilit niyang inaayos. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ay isang kupas na puting t-shirt at shorts. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng langis at dumi, ngunit ang kanyang mukha ay mas kalmado at mas bata tignan. Thea, let me help with the dishes after we eat. Medyo mahirap pala itong gripo. Kailangang ayusin. Ang sabi ni Alexandre habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Sir, Alexandre, hindi niyo naman po kailangang gawin lahat yan. Sanay naman po ako. Sagot ni Thea, bahagyang nahihiya sa bagong setup ng kanilang buhay. Hindi na ako Sir Thea, at dito sa bahay na ito, pantay-pantay tayo. You taught me that, remember? Ang nakangiting sagot ni Alexandre. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng matagal kay Thea. Isang tinging puno ng paghanga at isang damdaming hindi pa niya lubos na maipaliwanag. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting nabuo ang kanilang maliit na pamilya sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Ang pera ni Alexandre ay sapat na para sa isang simpleng buhay at ang natitirang bahagi ng kanyang ari-arian ay ginamit niya para sa pagpapagamot ng kanyang ina at sa pag-aaral ni Amelie. Ngunit isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, isang lumang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bakod. Bumaba ang isang babaeng pamilyar kay Thea, si Yaya Rosa,
ang isa sa mga matatandang katulong sa mansyon na nanatiling tapat kay Doña Celestina. May hawak siyang isang sobreng puti. Ang papel ay may tatak ng ospital kung saan naroon ang matanda. Sir Alexandre, pinapabigay po ito ng Donya. Gusto niya po kayong makita, kayong lahat. Napatigil si Thea sa pagwawalis ng bakuran. Ang lamig ng nakaraan ay tila muling gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya kay Alexandre, na ngayon ay hawak ang sobre ng may pag-aalinlangan. Sabi ng mga doktor, hindi na magtatagal ang Donya. Ang stroke niya ay nagdulot ng komplikasyon sa kanyang puso. Ang tanging binabanggit niya gabi-gabi ay ang pangalan ni Amelie. At ang inyo, Thea. Ang boses ni Yaya Rosa ay puno ng lungkot. Tumingin si Alexandre kay Amelie na masayang naglalaro sa buhanginan. Walang malay sa bigat ng usapan. Pagkatapos ay binalingan niya si Thea. Anong sa tingin mo, Thea? May karapatan pa ba siyang humingi ng tawad pagkatapos ng lahat? Ang katahimikan sa paligid ay tila naging mabigat. Ang tunog ng mga alon ay naging tila mga bulong ng nakaraan na humihingi ng katarungan. Sa kamay ni Alexandre, ang liham ay tila isang pinto na maaaring magbukas muli sa sakit o kaya naman ay magdala ng huling bahagi ng kanilang paghilom. Ang galit po ay isang mabigat na bagahe, Alexandre. Ang mahinahong sagot ni Thea habang nakatingin sa malawak na dagat. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ngunit sa loob ng sobre, may isa pang bagay na nahulog. Isang lumang litrato ni Gabriel na karga-karga si Amelie noong sanggol pa ito, at sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpayanig sa puso ni Thea. I knew the truth from the beginning. Please come back. Dahan-dahang pinihit ni Alexandre ang doorknob. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang mabigat na hininga sa gitna ng katahimikan. Pumasok sila. Si Alexandre, si Thea, at ang maliit na si Amelie na mahigpit na nakakapit sa kamay ni Thea. Ang bata ay may dalang isang maliit na kumpol ng mga bulaklak na pinitas nila sa gilid ng dagat. Ang kulay nito ay matingkad na dilaw, isang matinding kaibahan sa maputlang paligid. Nakatitig si Doña Celestina sa bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay tila wala nang nakikita. Ang kanyang balat ay parang lumang papel na lukot-lukot, at ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng diamante ay ngayon ay payat at nanginginig na lamang sa ibabaw ng kumot. Wala na ang kislap ng kapangyarihan. Tanging ang anino ng isang matandang babaeng natalo ng sarili niyang pride ang natira. Mommy. Ang mahinang boses ni Alexandre ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon ng matanda. Nang makita niya sila, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Tumingin siya kay Amelie at sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang mga luha sa mga mata ng Donya, mga luhang hindi gawa sa pag-arte, kundi sa tunay na pagsisisi. Amelie, apo. Ang boses ng matanda ay halos isang bulong na lamang, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit si Amelie. Dahan-dahan, tila nakakaramdam ng awa sa matandang dati ay kinatatakutan niya. Inabot niya ang mga bulaklak sa kanyang lola. Para po sa inyo, Lola. Galing po yan sa dagat. Ang pagdampi ng maliliit na kamay ni Amelie sa kulubot na balat ni Doña Celestina ay tila isang kuryenteng nagpabukas sa lahat ng damdaming itinago nito. Humagulgol ang matanda, isang mahina at gumaralgal na tunog na puno ng pait. Patawarin niyo ako. Patawad. Ang paulit-ulit na sambit ng matanda habang nakatingin kay Thea. Alam ko simula pa noong una na si Amelie ang anak ni Gabriel, pinili kong magbulag-bulagan dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Pinili ko ang pangalan, kaysa sa pamilya. Naramdaman ni Thea ang pagluwag ng isang buhol sa kanyang dibdib. Ang katarungang hinahanap niya ay hindi nanggaling sa korte o sa pera, kundi sa pag-amin ng isang taong inakalang siya ang hari ng mundo. Tumingin si Thea sa matanda
At sa halip na galit, ang naramdaman niya ay isang malalim na habag. Ma'am, ang kapatawaran ay hindi po isang regalong ibinibigay agad. Ang mahinahong sagot ni Thea. Pero para kay Amelie at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Gabriel, sisikapin naming limutin ang pait. Ang mahalaga po ngayon ay ang bukas. Sa loob ng silid na yon, ang huling kuta ng dangal ng mga Del Rosario ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa mga guho nito ay may tumutubong bagong pag-asa. Bago sila umalis, may iniabot na susi si Doña Celestina kay Alexandre. Isang susi sa isang maliit na bahay bakasyunan sa probinsya na hindi alam ni Victoria. Doon kayo magsimula. Huwag na kayong babalik sa mansyong yon. Gawin niyo itong paaralan o kahit anong makakatulong sa mga batang tulad ni Amelie. Paglabas nila ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Tumingin si Alexandre kay Thea at sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa harap nito, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking nahanap ang kanyang mundo. Thea, hindi ko maipapangako ang karangyaan ng nakaraan. Panimula ni Alexandre. Ang kanyang boses ay tapat at puno ng emosyon. Pero ipinapangako ko ang isang buhay na puno ng katotohanan at pagmamahal. Will you stay with us? Hindi bilang katulong, kundi bilang asawa ko at ina ni Amelie. Ang amoy ng sampagita sa paligid ay tila sumasabay sa pintig ng puso ni Thea. Tumingin siya kay Amelie na nakangiti at pagkatapos ay kay Alexandre. Ang bawat hirap, bawat hiya at bawat patak ng luha ay tila naging sulit para sa sandaling ito. Yes, Alexandre, mananatili ako. Ang sagot ni Thea, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katiyakan. Nakatayo si Thea sa harap ng salamin sa loob ng kanilang maliit na silid. Hindi siya suot ng mamahaling sutla o mga diamanteng galing sa nakaw na dangal. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestido na gawa sa lokal na koton na may burda ng mga maliliit na bulaklak sa laylayan. Ang kanyang buhok ay hinayaan lang na humalik sa kanyang balikat. Pinalalamutian ng isang pirasong puting rosas. Nani Thea, Mommy, ang ganda niyo po. Ang masayang sigaw ni Amelie habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay suot ang isang katulad na bestido. Ang kanyang balat ay masigla at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso. Tanging ang mga peklat na lang na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Niyakap ni Thea ang bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagkakaroon ng bilyon-bilyon sa bangko, kundi ang makitang tumatawa ang isang batang dating pinagkaitan ng bukas. Ready ka na ba, anak? Ang tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Opo, Mommy. Kanina pa po naghihintay si Daddy sa labas. Kanina pa po siya pabalik-balik. Mukhang kinakabahan. Ang hagik-gik ni Amelie. Lumabas sila ng bahay at sinalubong sila ng mainit na simoy ng hangin. Nakatayo si Alexandre sa dulo ng pasilyo ng buhangin. Suot ang isang simpleng barong na gawa sa pinya. Ang kanyang mukha ay hindi na ang statwang bato na nakita ni Thea sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa dalawang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ang balita tungkol kay Victoria ay dumating sa kanila ilang buwan na ang nakakaraan. Mabulok siya sa loob ng selda, kinalimutan ng mundong dati ay pilit niyang pinaghaharian. Ang kanyang yaman ay naglaho at ang kanyang tanging kasama ay ang mga pader na kasing lamig ng kanyang puso. Si Doña Celestina naman ay payapang pumanaw, bit-bit ang kapatawarang ibinigay ni Thea at Alexandre. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay ginawa na ngayong bahay ni Gabriel, isang ampunan at paaralan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Thea, ang bulong ni Alexandre nang makarating sila sa harap ng altar na kawayan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Thea, ang mga kamay na dati ay puro kalyo sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay puno ng dignidad.
Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa laki ng puso. Alexandre, ang pag-ibig ay hindi isang utang na loob. Ang sagot ni Thea, ang kanyang boses ay malinaw at tapat. Ito ay isang pagpili. At pipiliin kita, araw-araw, sa hirap at ginhawa, sa gitna ng unos man o sa ilalim ng payapang langit. Sa harap ng ilang malalapit na kaibigan at mga mangingisda sa kanilang baryo, ipinangako nila ang kanilang mga buhay sa isa't isa. Walang engranding orkestra. Tanging ang tunog lamang ng mga alon na humahampas sa pampang at ang huni ng mga ibon ang nagsilbing musika. Ngunit sa bawat salitang binitawan nila, may bigat ng katotohanan na mas mahalaga pa sa anumang ginto. Nang matapos ang seremonya, kinuha ni Alexandre si Amelie at binuhat ito. Ang tatlo ay naglakad sa gilid ng dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay lila at kahel sa kalangitan. Ang kanilang mga anino sa buhangin ay nagmistulang isang pamilyang nabuo mula sa mga guho ng kasinungalingan, pinatibay ng katarungan, at pinaningning ng tunay na pagmamahal. Tumingin si Thea sa malawak na karagatan. Naalala niya ang gabing nilisan niya ang mansyon, basang-basa ng ulan at puno ng takot. Ngayon, ang ulan ay natapos na at ang bawat patak nito ay nagbunga ng isang bagong umaga. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ang pamilya ay ang mga taong handang lumubog at lumitaw kasama mo. Ang mga taong handang sunugin ang kanilang sariling palasyo para lamang bigyan ka ng init sa gitna ng ginaw. Sa dalampasigang iyon, sa ilalim ng pagbabantay ng mga bituin, si Thea Navarro ay hindi na isang katulong. Siya ay isang asawa, isang ina, at isang babaeng malaya. Ang dambuhalang alon ng nakaraan ay tuluyan na ring humupa, iniwan ng pampang na malinis, payapa, at puno ng bagong pag-asa. Sa loob ng isang selda sa lungsod, nakaupo si Victoria sa isang matigas na silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga diamanteng kasing laki ng luha, ay ngayon ay puno ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Wala na ang kanyang sutlang pantulog. Ang suot niya ay isang kupas na unipormeng kulay, dalandan na amoy ng sabon na panlaba at semento. Walang bumibisita sa kanya, kundi ang mga multo ng kanyang sariling kasakiman. Ang bawat sandali ng kanyang pag-iisa ay isang matinding paalala na ang gintong pilit niyang ninakaw ay naging bakal na rehas na ngayon ay kumukulong sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang dako ng buhay, sa isang maliit na bahay malapit sa dagat, nakatayo si Thea habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang bagong buhay na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang init ng isang yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng dagat at ang bango ng sabon ay humalo sa pamilyar na amoy ni Alexandre. Thinking about the past again? Ang mahinahong tanong ni Alexandre habang idinidikit ang kanyang pisngi sa balikat ni Thea. Hindi po. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Ang nakangiting sagot ni Thea. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makabili ng isang pirasong cupcake para kay Amelie. Ngayon, mayroon na tayong tahanang puno ng pag-ibig. Tumingin sila sa dalampasigan kung saan si Amelie, na ngayon ay isang dalagita na, ay abala sa pagtuturo sa isang grupo ng mga bata mula sa pamayanan kung paano magbasa. Ang boses ni Amelie ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Walang bakas ng batang dati ay hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang tula ng katarungan. Isang batang itinuring naman siya. Ngayon ay nagsisilbing liwanag sa iba. Daddy, Mommy, look at the stars! Ang dami po nila ngayong gabi. Ang sigaw ni Amelie habang itinuturo ang kalangitan. Tumingala silang tatlo. Ang bawat bituin sa langit
ay tila mga mata ng mga yumaong nagbabantay sa kanila. Si Gabriel, na nakangiti dahil sa wakas ay nahanap na ng kanyang anak ang tunay na tahanan. At si Doña Celestina na marahil ay nakatagpo na rin ng kapayapaan sa kabilang buhay. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Thea. Ang dilim ay wala ng dalang lihim na nakakasira. Sa bawat paghampas ng alon, naririnig niya ang isang bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit ito ay laging dumarating para sa mga taong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Thea, thank you for being our anchor. Ang bulong ni Alexandre bago hinalikan ang noo ng kanyang asawa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng pagbabantay ng libu-libong bituin, ang pamilyang nabuo mula sa mga guho ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging buo. Ang bawat sugat ay naging peklat at ang bawat peklat ay naging tanda ng kanilang tagumpay laban sa bawat unos. Ang kwento ng isang katulong at isang batang ulila ay natapos na. Ngunit ang kwento ng isang pamilyang nahanap ang kanilang sarili sa gitna ng hirap ay kasisimula pa lamang. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim si Thea, nilanghap ang amoy ng kalayaan, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang tunog ng dagat ay tila isang walang hanggang oyayi ng pagmamahal. Dito, sa dalampasigan ng kanilang buhay, ang lahat ay malinis, ang lahat ay payapa, at ang lahat ay nasa tamang lugar.